karahasan sa aming buhay. Lagi nawa naming maalala na ang bawat sugat sa iyong katawan ay tanda ng matinies mong pag-ibig sa amin. Naway turuan mo kami na ang aming mga paghihirap kapag inialay sa iyo ay maging daan ng kabanalan at pagsunod sa iyo. Amen. Tayo po ngayon ay tutungo sa ikalimang tagpo. Ang ika-anim na tagpo, ang panaginip ni Claudia. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga sumusunod. Para po sa buong angkan nila kapatid Antonio Carayon at pamilya, na tinatapatan ng ika-anim na tagpo na nakikibahagi ngayon sa ating panalangin. At para sa lahat ng mga kapuspalad at pinagkaitan ng katotohanan at ayaw pakinggan ang kanilang mga daing at salita, upang patuloy silang kumapit at manalig sa Panginoon na magkakaroon din ng pag-asa at liwanag ang kanilang buhay. Sa ating lipunan ay tunay na maraming pinagkakaitan ng katotohanan at ayaw pakinggan ang mga daing. Isa ba tayo sa mga ayaw makinig at nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? Hanggang kailan tayo magiging bingi sa mga daing dahil natatakot tayong mawala ang masarap at komportableng buhay? Tunghayan po natin ang ika-anim na tagpo. Mahal, ano ang nais mo sa taong iyong pinasakitan? Alam kong inggit ang naig sa mga nagdala sa kanya dito. Ngunit ako'y nababahala at nangangamba sa maaaring mangyari sa taong madalas dumalaw sa aking mga panaginip. Ano ang ibig mo sabihin, mahal ko? Ilang gabi na akong pinasasakitan sa panaginip ng taong inarap nila sa iyo. Ilang gabi na rin balisa ang aking pagtulog. At ito'y aking di maunawaan. Nang aking siyang mapagmasdan at marinig ang kanyang mga tinig habang siya iyong kinakausap. Ani mo'y may humaplos sa aking puso at kaluluwa na ang taong iyong kaharap ay isang banal at parang isang maamo